Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Biomedical Engineering at ang topic natin ngayon ay Bioimaging and Signal Processing. So let us start. Ano ba ang bioimaging? Ang bioimaging ay tumutukoy sa paggamit ng mga teknolohiya ng imaging upang mailarawan at suriin ang mga biological system sa iba't ibang antas mula sa cellular hanggang sa buong organ ng isang tao. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagdiagnose ng mga sakit, pagsubaybay sa tamang paggamot at pagsasagawa ng pananaliksik. Binibigyan daan ng bioimaging ang mga clinician at mananaliksik na obserbahan ang mga panloob na struktura ng isang organ o parte ng katawan ng isang tao at mga proseso nito na hindi invasive na humahantong sa mas mahusay na diagnosis, pagpaplano ng paggamot at pag-unawa sa mga biological phenomena. Now, let us discuss the types of bioimaging techniques. Ang una na dito ay optical imaging at under the optical imaging ay microscopy. Ang microscopy ay isang technical field ng paggamit ng microscope upang tignan ang mga bagay at location at structure ng isang bagay na hindi kayang makita ng ating mga mata or unseen to the naked eye. So may tatlong klase ng microscopy. Ito ay light microscopy. Ito ay isang device kung saan ito ay gumagamit ng liwanag ng isang ilaw tulad ng bright field, phase contrast at fluorescence microscopy upang palakihin ang mga sample. Another type ay confocal microscopy. Ito ay isang device kung saan ito ay gumagamit ng laser scanning at pinhole detection para makamit ang high resolution at three-dimensional na larawan ng isang specimen. And lastly is the two-photon microscopy. Ito ay isang device kung saan ito ay gumagamit ng mga infrared lasers upang mabawasan ang photo damage at tumagos ng mas malalim sa mga tissue na kapaki-pakinabang para sa pag-imaging ng mga buhay na tissue. So, under sa optical imaging na example ay itong endoscopy. Okay? Ang endoscopy, ito ay isang pamamaraan na gumagamit ng endoscope upang suriin ang loob ng isang katawan. Ang endoscope ay isang manipis, parang tubo na instrumento na may ilaw at lente para sa pagtingin at pagsuri ng panloob na parte ng katawan ng isang tao. Meron din itong tool para magtanggal ng tissue upang masuri gamit ang mga microscope. So may dalawang klase ng endoscopy. So ang una na dito ay traditional endoscopy. Ito ay isang device kung saan ito ay gumagamit ng fiber optic na technology upang mailarawan ang mga panloob na organ ng isang tao sa pamamagitan ng mga natural na bukana o butas tulad ng tenga, ilong, bibig at iba pa. So kung hindi naman pwede ito sa mga bukana na yun o butas na yun para maipasok ang endoscopy, gumagamit sila ng mga maliliit na hiwa upang ito ay maipasok. And another type is the capsule endoscopy. Ito ay isang device kung saan ito ay gumagamit ng capsule na may camera na nilulunok upang kumuha ng mga larawan ng mga gastrointestinal tract. So another type ng bioimaging techniques ay X-ray imaging. So may dalawang klase. Ito ay conventional X-ray at saka computed tomography or CT scan. So doon muna tayo sa may conventional X-ray. Ito ay isang device kung saan ito ay gumagamit ng X-ray radiation upang makagawa ng mga larawan ng mga buto at ilang mga tissue. Ito ay malawakang ginagamit para sa pagtuklas ng mga bali sa buto at mga pangunahing layunin ng diagnostic ng isang pasyente. So another is the computed tomography or CT scan. Ito ay isang device kung saan ito ay nagbibigay ng mga cross-sectional na larawan gamit ang X-ray at pinoproseso ng isang computer. Ito ay nagbibigay ng mga detalyadong view ng mga panloob na struktura ng katawan ng isang tao at kapaki-pakinabang sa pagdiagnose ng mga komplikadong kondisyon. Ang pinagkaiba nito sa conventional X-ray, kapag mag-X-ray na siya, automatic na lumalabas na sa computer yung image. Di tulad ng conventional, kailangan mo pang i-print para makita mo yung image. Okay? So another bioimaging techniques ay magnetic resonance imaging o MRI.
Ito ay isang device kung saan ito ay gumagamit ng mga malalakas na magnetic field at radio frequency pulse upang makabuo ng mga detalyadong larawan ng mga malalambot na mga tissue. So ito ay mahusay para sa pag-visualize ng utak, spinal cord at joint tissues. So may isang klase siya, ito ay functional MRI o fMRI. Ito ay isang device kung saan sinusukat nito ang aktibidad ng utak sa pamamagitan ng pagdetect ng mga pagbabago sa daloy ng dugo. At ito ay kapaki-pakinabang para sa pag-aaral ng function ng utak at mga proseso ng pag-iisip. So another type of bioimaging techniques ay nuclear medicine imaging. So may dalawang klase siya. Ang una na dito ay yung positron emission tomography o PET o PET. So ito ay isang device kung saan nakikita ang mga gamma ray na ibinubuga mula sa mga radioactive tracer na na-inject sa katawan ng isang tao, kung saan ito ay nagbibigay ng impormasyon sa metabolic activity nito at upang malaman kung paano nagkakaroon ng sakit ang isang tao. And another type is the single photon emission computed tomography o SPECT. So ito ay isang device katulad ng PET, ngunit gumagamit ng iba't ibang mga tracer at detector upang magbigay ng mga larawan ng daloy ng dugo at mga functional na proseso nito. And the last bioimaging techniques ay ang ultrasound imaging. Ito ay isang device kung saan ito ay gumagamit ng mga high frequency na sound wave upang makabuo ng mga real-time na larawan ng mga malalambot na tissue at organs. Ito ay karaniwang ginagamit sa obstetrics, cardiology at musculoskeletal imaging. So may isang type ito ay yung Doppler ultrasound. Ito ay isang device kung saan sinusukat ang bilis ng daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pagbabago sa frequency ng sound wave. Now, let us discuss the signal processing in biomedical engineering. Ang signal processing ay kinabibilangan ng pagsusuri, pagmamanipula at interpretation ng mga signal na nakuha mula sa iba't ibang biomedical na aparato. So, nilalayo nitong pahusayin ang kalidad ng mga signal upang makuha ang makabulang impormasyon at makabuti ang katumpakan ng pagdiagnose sa isang pasyente. Ang epektibong pagproseso ng signal ay nagbibigay daan sa mas malinaw, mas tumpak na interpretation ng data mula sa mga medical devices kung saan napapadali, napapahusay ang pagsusuri, yung pagpaplano ng paggamot at pagsubaybay sa isang pasyente. So mahalaga ang signal processing dito sa biomedical engineering, lalo na ang mga ECE kapag pumasok sa field na ito, kasi kapag mali yung mga frequency signal na inilalabas ng mga medical devices, pwedeng i-diagnose ng isang doktor na may cancer na yung isang tao, pero actually kung hindi naman talaga nakakalibrate at maayos ang signal processing ng device na yun, yung pala wala siyang sakit. So kaya natin siya pinag-aaralan kasi mahalaga siya para sa isang pasyente at sa buhay ng isang pasyenteng ginagamot. Ngayon naman ay talakayin natin ang techniques in signal processing. Ano ba yung mga techniques na ginagamit para lalong gumanda ang pagproseso ng mga signal? Ang una na dito ay yung time domain analysis. So may dalawang klase siya. Yun ay filtering. Okay? Ito ay pag-alis ng ingay at hindi gustong mga bahagi mula sa mga signal gamit ang mga techniques tulad ng low pass, high pass at band pass na pag-filter na pinag-aralan nyo sa electronics na subject. Another is the peak detection. Ito ay pagtukoy at pagbibilang ng mga peak signal na mahalaga para sa pagsusuri ng mga ECG at EEG. Itong peak detection na ito yung mga usual na tinitignan ng mga doktor sa mga pulse ng puso at saka mga pulso ng utak. Okay? So another technique ng signal processing ay ang frequency domain analysis. So may dalawang klase siya. Ang una na dito ay ang Fourier transform. Ito ay isang proseso kung saan kino-convert ang mga signal mula sa time domain to frequency domain na pinag-aralan nyo sa feedback and control system, kung saan ito ay nagbibigay daan para sa pagsusuri ng mga bahagi ng frequency nito. Ito ay malawakang ginagamit sa pagsusuri ng mga signal ng EEG at ECG sa mga puso at mga utak. Okay? And another
type ay yung spectral analysis. Ito ay isang proseso kung saan sinusuri ang frequency spectrum ng mga signal upang matukoy ang mga pattern at features nito tulad sa pagkakaiba-iba ng rate ng tibok ng puso. So, another technique ng signal processing ay ang time frequency analysis. So, may dalawang klase siya. Ang una na dito ay ang wavelet transform. So, ito isang proseso kung saan ito ay nagbibigay ng time frequency na representation ng mga signal na nagbibigay daan para sa pagsusuri ng mga tuloy-tuloy na mga signal. Ito ay kapakipakinabang sa pagsusuri ng mga pansamantalang mga signal ng EEG at EMG. So itong parte na ito, yung mga sinasabing transient event, kapag kunwaring may mga cases na mga arrhythmia, yung parang irregular na heartbeat, yan, dito yan nakikita sa EEG, at saka mga irregular na pulses sa utak naman, yun naman yung sa EMG. Okay? So another type ay yung short time Fourier transform o STFT. Ito ay isang proseso kung saan sinusuri ang mga signal sa pamamagitan ng paghahati ng mga ito sa maikling segment at pag-apply ng mga Fourier transform sa bawat segment dito na nagbibigay ng mga insight sa parehong time and frequency domains. So, another technique ng signal processing ay ang image processing. So, may tatlong klase siya. Ang una na dito ay ang image enhancement. Ito ay isang technique na ginagamit sa pagsasaayos ng contrast, pagbabawas ng ingay, at edge detection upang mapabuti ang kalinawan at detalye ng mga biomedical images. Another is the image segmentation. Ito ay isang technique na ginagamit upang mapaghiwalay at ma-identify ang iba't ibang struktura o region sa loob ng isang image. Ito ay mahalaga para sa pagsusuri ng mga MRI o CT scan. And lastly ay ang image registration. Ito ay isang technique na ginagamit upang i-align ang maraming larawan upang lumikha ng isang pinagsama-samang view upang masubaybayan ang paglala ng isang sakit. So, the last technique ng signal processing ay ang machine learning and AI. So, may tatlong klase siya. Ang una na dito ay ang feature extraction. Ito ay isang proseso kung saan gumagamit ng mga algorithm upang matukoy at kunin ang mga makabuluhang feature mula sa mga signal o larawan na tumutulong sa pag-uuri at pagsusuri ng ilang sakit. So, another is the pattern recognition. Ito ay isang proseso kung saan gumagamit ng machine learning techniques upang malaman ang mga pattern at anomalya sa data tulad ng pagdetect ng mga arrhythmia o irregular heartbeat sa mga signal ng ECG. And lastly ay ang predictive modeling. Ito ay isang proseso kung saan bumubuo ng mga modelo upang mapredict ang mga resulta batay sa data signals upang maging accurate ang pagdiagnose at paggamot sa isang pasyente. Ngayon naman ay discuss natin ang application in medicine and research ng bioimaging at signal processing. So, una na dito ay sa mga diagnostic application. Ang example ay sa mga early disease detection at saka personalized medicine. Ang paggamit ng imaging at signal processing techniques ay nakakatulong upang matukoy ang mga sakit ng maaga gaya ng mga tumor at mga kondisyon ng mga cardiovascular diseases. Also, nakakatulong din ito upang maging tama ang pagdiagnose sa isang pasyente as well as pagbibigay ng tamang paggamot batay sa individual na data at signal ng isang pasyente. So, another application nito ay sa monitoring and management. So, ang mga example nito ay sa mga chronic disease management at saka rehabilitation. Ang paggamit ng imaging at signal processing techniques ay nakakatulong upang patuloy na masubaybayan ang mga malalang kondisyon tulad ng diabetes at sakit sa puso sa pamamagitan ng mga wearable devices at remote sensing. Also, upang masuri ang mga stages ng recovery at pagsasaayos ng rehabilitation plan ng isang pasyente upang mapabilis ang recovery nito mula sa mga pinsala o operasyon. So, another application nito ay sa research and development tulad ng biomedical research at mga device innovation. Ang paggamit ng imaging at signal processing techniques ay nakakatulong upang lubos na mapag-aralan ang mga biological processes, mekanismo ng sakit at mga epekto sa paggamot. Also, napapahusay nito ang mga biomedical devices when it comes to their capabilities and accuracy of data.
Now, let us discuss the current trends and future direction ng bioimaging and signal processing. So, ang una na dito ay integration of imaging and AI tulad ng automated image analysis at predictive analytics. Nagiging trend na sa field na ito ang paggamit ng mga algorithm ng AI upang i-automate ang interpretation ng isang image at ang katumbas ng diagnostic nito ay nakakatulong upang mapabuti ang kahusayan at katumpakan na pag-analyze sa situation ng isang pasyente. Another is pinagsasama-sama ang mga data ng imaging sa machine learning para mapredict ang paglala ng isang sakit at mga resulta ng paggamot sa sakit na ito. So, itong parte na ito ay nakakatakot para sa mga doktor kasi baka mawala na sila ng trabaho kasi kaya nang gawin ng mga AI ang trabaho nila. Kasi kapag nakuha na yung mga data, kaya nang i-interpret ng mga AI kung ano yung sakit at anong gamot ang dapat ibigay para dun sa pasyente na yun. Okay? So, another trend ng bioimaging and signal processing ay ang advances in imaging technologies tulad ng high-resolution imaging at multimodal imaging. So, nagiging trend na rin sa field na ito ang pagbuo ng mga ultra-high resolution ng mga techniques sa imaging para sa mas mahusay na visualization ng mga cellular at molecular na proseso at mga pinagsama-samang imaging modalities upang makapagbigay ng komprehensibong pananaw ng mga biological system at sakit. And the last trend ng bioimaging and signal processing ay ang personalized and precision medicine tulad ng customized diagnostics at real-time monitoring. So, nagiging trend na rin sa field na ito ang pag-angkop ng imaging at mga signal processing techniques sa bawat individual na pasyente upang mas tumpak ang pag-diagnose dito at pagsulong sa real-time imaging at pagproseso ng signal para sa tuloy-tuloy na pagsubaybay sa kalusugan at maagang intervention upang di na lumala ang sakit ng isang pasyente. So, ang bioimaging at pagproseso ng signal ay mahalaga sa modernong biomedical engineering dahil ito ay nagbibigay ng mga critical na tool para sa pagdiagnose, pagsubaybay at paggamot sa mga kondisyong medikal. Ang pag-unlad sa mga teknolohiyang ng imaging at mga techniques sa pagproseso ng signal ay patuloy na nagtutulak ng pagbabago sa pangangalagang pangkalusugan, pagpapahusay na katumpakan ng diagnostic, pagiging epektibo ng paggamot at kaligtasan ng isang pasyente. So, habang umuulad ang technology, ang pagsasama-sama ng AI at mga advanced na imaging modalities ay magbibigay ng mga bagong posibilidad para sa personalized at precision ng paggamot. So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture. Hanggang sa muli. Bye-bye!